Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa ating day 2 ng ating stay dito sa Boracay at last part ng ating first ever travel vlog. Morning. Ayan, lumabas kami sa aming tinutuluyan, Pinchalo Resort, para tumungo doon sa beach front para maligo sandali at mag-agahan. Bumungad sa amin yung malalaking alon, dala ng malakas na hangin dahil ng mga araw na yan ay medyo masama ang panahon. At habang sila ay naliligo, nilibang muna natin ang ating sarili sa paggawa ng sand art. So nagmukha tayong bata dito na naglaro sa buhangin ng Boracay. Pagkatapos maligo at kumain, tumuloy naman kami ngayon sa bahay ng pamangkin ni Mrs. Hello! Dumduman ko pa ng ano. Kahapon taman lang. May seminar tanda mo. Thank you. Bas aga ko. Ganyan na dumduman ko pag ano to ay. Oo, itong pagpatay pa ni Tuto. Tapos na. Hi. Good morning.
usual, kahit saan mapunta basta may pusa, meow meow. Ay, dali. Come on. Uy. Ay, sis, nag-sound pa naman. Pagkatapos naming mamasyal doon sa pamangkin ni Mrs., nagpatuloy naman kami ngayon para hanapin yung kanyang pinsan. Pawala? Hindi namin alam, pero tutuloy lang. Good morning. Sir, pwede ka mangkot? Sa dinambalay ni ng Gaga Morena. Adiya. From Bugasong. Bata ni Morena. Bata ka ni Morena? Kay Klaisa kami nanggalin. Hello! Raklala. Isok-sok ang eyeglass. Ayam mama. Kilala hindi. Oh yes! Okay, mga doggies. Dami-daming doggies. Mahal ayam mo. Okay. Ang ayam. Doggy. Tara, friend tayo ha. Friend tayo. At ayon sa tinagal-tagal ng panahon, ay nagkita din ang magpinsan. At ang kinalabasan, na i-treat pa kami ng unlimited meal sa Escapade Boracay. Thank you very much ng Gaga Morena. Okay lang rin, no? Okay lang. Kaso lang yung may katapres ko dyan ba? Pagkatapos naming kumain ay bumalik kami sa aming tinutuluyan, nagpahinga at pagkahapon ay pumunta kami sa famous grotto ng Boracay. Dito nag-abang kami ng sunset, subalit medyo maulap ng panahon na yan kaya hindi namin nakita yung stunning sunset ng Boracay for the second time.
pala yung exit. Eh, dito kami pumasok. Paano kasi wala malang signages ng entrance saka exit? Ayun, nalito tuloy. Kahit hindi namin nakita yung orange na sunset sa Boracay, at least nakakuha naman kami ng magandang view ng super gandang grotto. Nag-dine-in kami saglit dito sa Kilana, isang magandang restaurant, at nakinig ng magandang music. Sabi nila pag konti lang daw yung pumapasok sa isang establishment, hindi daw maganda yung mga accommodation or pagkain, pero dito we proved them wrong kasi super ganda ng pagkain nila, masarap, nag-enjoy kami, lalo na't may background music. At pagkatapos namin kumain, nag-decide na kaming bumalik sa aming tinutuluyan. Naglakad-lakad lang kami at nag-sightseeing. Sightseeing lang kasi wala na kaming budget pambili. Baka di na kami makauwi ng Antique. Eto na, day 3. Yung last and final day namin dito sa Boracay. Nag-ikot-ikot kami, land tour. Sumakay kami ng e-trike, electronic vehicle na service dito sa Boracay. Ang una naming pinuntahan, itong Boracay Mangrove. Ayan, pumila na kami para makapagpa-picture doon sa signage ng Boracay Mangrove. Sa nakikita nyo, merong mga kabataan dyan nagpipresenta na kukuhanan kayo ng picture. Ang gagaling nilang kumuha ng picture. Tapos kayo lang bahala magkano bigay nyo. Hindi naman sila nag-demand, kahit magkano lang. Pagkatapos ng Boracay Mangrove ay dito naman kami tumuloy. Nag-picture-picture lang ng konti. Tapos umalis na rin kaagad. Kasi wala naman masyadong magandang tanawin dito. Umalis na kami doon at saka tumuloy na kami dito. Papunta na kami ng Keyhole. Sa natatandaan ko, yung last na punta ko sa Keyhole ay wala pang daanan na ganito. Via sea, via dagat kami dumaan. Sumakay kami ng bangka papunta doon sa kabila ng Keyhole. Mas maganda sana doon, kaso sa ngayon hindi na pwede. Kailangan mo nang dumaan dito, tapos pag dating mo doon sa Keyhole, kung gusto mong pumunta sa kabila ay kailangan mong sumakay ng bangka.
dito, makikita mo kung naglalaro ka ng computer games, para kang nasa GTA, St. Andreas na GTA. Maraming buildings na malalaki, tapos kukunti lang yung tao. So dito, tanaw na sa kinalalagyan namin yung keyhole. Malapit-lapit na rin kami. Pagdating namin sa hihintuan ng sasakyan, naglalakad na lang kami papunta doon, saka pipila ulit. Sa bandang ito ng Boracay, maraming magagandang tanawin at hindi ka magsasawang tingnan. Kahit paulit-ulit, hindi ka magsasawa kasi sa sobrang ganda, busog na busog yung mata mo. Ayan. So, kita naman, crystal clear yung tubig dagat. Dito banda, dito na yung sabi ko kanina na kailangan mong sumakay ng bangka para lumipat dyan sa keyhole na yan, o sa kabilang side ng keyhole na yan, kailangan mo magbayad. Pero pwede rin naman na dito ka lang magpa-picture ng libre at hindi mo na kailangang pumunta dun sa kabila. Serve and protect. Ayan, after ng keyhole, dito naman kami tumuloy. Yung malaking building kanina na kino-construct, hindi ko na naitanong kung ano yon, pero sobrang laki. Kaso lang, parang inabandon na yata. Hindi na yata itinuloy yung construction. So, ngayon, tumuloy na kami dito sa Puka Beach. Ito na yung last destination namin, yung Puka Beach. Hapak na lang ng Puka bago mahulan. Pwede ka sunod. At eto na, nandito na kami sa Puka Beach. Kaso lang, medyo napurnada yung dating namin dito kasi hindi namin na-enjoy yung tanawin dito sa Puka Beach kasi high tide. Masyadong mataas yung tubig. Kaya, kami anda dyan. So, ayun, doon natapos yung land tour natin doon sa Puka Beach. Bumalik kami sa Pinjalo at kinuha namin yung aming mga gamit at tumuloy na kami ng port para makabalik na kami sa mainland.
Ayan, paakyat na kami papuntang sasakyan. Papunta ng bangka na sasakyan namin pabalik sa mainland. Doon sa Katiklan. Kasi kailangan naming umabot sa last trip ng bus papuntang Antique. So, that's all for now. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat for traveling with us. Bye-bye, Boracay.